Yo guys, check. Kamusta mga idol? So ayan, malupit ang mga news natin ngayon mga lodi. matindi mga balita natin mga idol, no? So dapat lagi kayong handa, okay? So malupit to mga lods, abangan nyo na lang at makikita nyo ang hinahanap nyo. Okay? So bago ang lahat, syempre alam nyo na palike ng ating video. Napaka-importante niyan sa ating channel, lalo na sa aming mga content creators. At syempre, kung gusto nyo ng ganitong content, everyday news, everyday na hindi kayo mahuhuli sa balita, crypto, trending, global news mga idol, subscribe na kayo sa ating malupit na channel. So punta muna tayo sa chart natin, no? So eto na mga lods, ito yung ating descending triangle, mga lods na ginawa kanina. So far, sumasakto naman siya, mga idol, no? Yung ascending triangle kasi more on bullish triangle yun. Yung descending triangle, more on bearish triangle. Kasi naka-short tayo ngayon. So, ongoing tayo ng $58 profit. Okay? So, dito yan mga lods. No? Saan na ba yan? Pakita ko lang sa inyo. Wala ba dito yun? Hindi ko pala na-save. No? Sorry Descending triangle pattern. So, ito yung descending triangle pattern. Ito yung ascending, no? Pag ascending, kung mapapansin nyo, mga idol, ano siya, sa taas yung straight, and then, yung slant is yung sa baba, no? Ayan, kapag straight yung sa taas, more on bullish pattern to, kasi pag ganun. Pero kung sa baba yung straight, mga lodi, more on bearish, no? So, symmetrical, sa symmetrical, mahirap manghula mga idol kasi pwedeng umangat siya tsaka pwedeng bumaba talaga siya, no, pagdating ng symmetrical triangle. So pag descending, parang ganun yung nangyayari ngayon dito, no? So descending siya sa baba yung guhit. So hindi natin sure mga idol kung didiretso to sa baba, at sabi ko nga kanina ililiquidate niya yung mga nandito sa bandang 1.05, na. Pero swerte lang tayo kasi naka-short tayo ngayon. Okay? So, 57 na tayo. So, hintayin natin to mga lods. Kung mabi-break ba siya, no? O kakawala na siya dito, no? Kakawala siya sa taas. Depende sa mga magiging balita natin, okay? So, game, let's go. Punta na tayo sa mga news natin. Mag-global, muna tayo? Geopolitical muna tayo. Sabi rito ni Netanyahu, mga idol, issuing a stern warning to Iran. Israeli Prime Minister Netanyahu stated, if Iran attacks again, the response will be far more powerful than before. The era when Israel could be attacked without a massive retaliation is over. So, ano ang tinutukoy dito ni Netanyahu? So, medyo nakakatakot na to mga idol kasi parang yung mga biruan nila, parang meron silang alam na hindi natin alam Kasi 'di ba sabi nga ni naalala niyo yung news ni natin noong nakaraan na sinabi ni Kim Jong-un na kapag inatake niyo ng nuclear weapon, no, yung Iran, tutulong na kami at papaulanan namin ng Israel at Washington DC. Ayun yung sinabi ni Kim Jong-un. So kasi pag mga ganito, parang isipin mo na lang na hindi pa ba kayo nagtitirahan ng mga malalakas na weapon? Halos ilang buwan na kayo naglalaban-laban. So parang pag nagsalita ng ganito si Netanyahu, iba na yung gusto niyang sabihin, no? Parang more powerful than before. Ano ibig sabihin nun, mga lods? At ayun ang ayaw natin mangyari mga idol. Kasi pag nagkaroon ng nuclear war, mga lods, wala tayong magagawa mga idol. Lahat tayo is lahat ng mga binudega natin, lahat ng mga pangarap natin, wala na yung, kalimutan nyo na. Ang pinakaintindi nyo lang is paano magsusurvive sa nuclear nuclear era ng mundo, mga idol, no? So delikado 'yun at sana wag gawin niyo nitong alam niyo maraming naiisakinitan niya mga idol no? Kasi talagang ano to gustong-gusto ng gera, mga idol, no? So sila na yan, tagal niya halos sa buong termino ni Netanyahu nagkikipagdigmaan lang siya Parang ganun yung nangyayari mga idol no? So ayan kaya nga ngayon mga lods, no? Nung kanina, umaga, nag-news tayo na o kagabi ata na all-in na ang Asia ngayon sa crypto. Pero ngayon mga lods, no, another circuit breaker has just been triggered in Korea. South Korea to,
mga idol, no? 450 trillion won has been wiped out as the Kospi crashes 7.68%. Okay, so bumagsak yung Kospi. The Korean stock market has now erased 2,400 trillion. Grabe, no? 2,400 trillion from its all-time high. Grabe, ganun na kalala yung binagsak niya. No? Korean won to, mga idol. So, hindi lang Korea ang medyo duguan ngayon, pati ang Japan. Massive crash din. 39 trillion yen, no, has been wiped out from Japanese stock market today as Nikkei crashes 2.20%, mga idol, no? So, ganun din, no? Kung nag-all in ang Asia, medyo nagdudugo rin ang Asia ngayon. Ang lalo na ang South Korea at Japan, mga lods, no? So, ayan. And then eto, sa Arbitrum, alam niyo yung token na Arbitrum, mga idol, no? So, yung dati meron akong Arbitrum eh. No, yung mga nag-imbak ng Arbitrum dyan, Arbitrum Real World Asset Protocol Ostium exploited for $24 million. Ostium, an RWA or Real World Asset Perpetual Trading Protocol on Arbitrum was exploited for 23.75 million after an attacker used compromised Oracle permission to fabricate profitable trades and drain the protocol's liquidity vault per blockade, mga lodi. Grabe. Alam niyo yung mga ganitong hacker, mga idol, kala nyo ganun-ganun lang. Yung mga ganyan, mga lods, mahirap yan, and then, isa pa, hindi rin nila agad makukuha yan. Ang pinaka-problema nila pagka ganyan is kung paano nila i-out yung pera. Dahil kapag mga ganyan, mga lodi, sabi nga natin, yung transaction sa blockchain, traceable. So, mahirap yan, mga lods, no, kung paano nila ilalabas. The attacker converted the stolen funds into 12,000 Ethereum and funneled most of it through Tornado Cash. Laging ganito eh. Tornado Cash at Ethereum lagi ang paraan nila. Siguro mga old school tong hacker na to. O ayun talaga yung pinakamagandang gawin. Hindi ko alam, hindi kasi ako hacker eh. Ostium has paused all trading and launched an investigation alongside law enforcement and cybersecurity firms. So ayan na. Pag nagkaroon na ng ganito, mga loads, ang poproblemahin nila dyan is yung kung paano nila malalabas yung pera. Kasi sa mga dokumentary na napanood ko, maraming nahuhuli sa ganyan. Kumbaga, aalokin nila kasi minsan ang ginagawa ng mismong platform kapag na-hack sila o na-exploit sila, aalokin nila yan ng pera na lang. O sige, bibigyan ka na lang namin na, kunyari, ang na-hack niya, $24 million. Kasi ano rin yun, plus din yun ng platform, kasalanan din nila yun, kaya sila na-hack eh. So, ang aalokin ng platform sa nag-hack, o sige, bigyan ka namin ng 4 million, balik mo yung 20 million, ano na tayo? Quits na tayo. Siyempre, kung ikaw ganid ka, hindi ka papayag, pero mahuhuli ka kasi hindi mo siya ma-out. Kapag inalok ka ng ganun, okay mo na lang. Yung iba ganun ginagawa. Na pumapayag na sila kapag inalok sila kasi nga yun, malalabas nila kasi may usapan eh. Pero kung hindi, nako, mahuhuli ka. Dami ko na napanood na ganyang documentary, mga nahuhuli ng nag-hack ng crypto. Puro ganun yung nangyayari. Lalo na pinasukan na ng cybersecurity firms, tsaka law enforcement, ayan, investigation alongside law enforcement and cybersecurity firm. Nako, medyo matindi na yan. Kakabahan na yung hacker niyan, mga nudes. No? So, ayan. Tapos ito. Ito ang mga lods ha. Sabi rito, Japan credit card system just crashed nationwide. Are they testing something? Kasi buong mundo eh. Sa buong Japan eh. Mga idol eh. Credit cards down at 7-Eleven, supermarket, and stores across Japan right now. Mitsubishi, UFJ, and Sumitomo Mitsui Payments failing. Cash and chaos. Cash only chaos. Ayan mga lods, no? Cash lang. The timing is no coincidence. Ripple plus SBI launch RLUSD at retail via regulated channels. Circle officially partner with JBC, Japan's largest payment network, to enable USDC settlement across 40 million merchant locations. So parang sinasabi dito, may tinitesting sila kaya down ngayon yung credit card, no? Credit card system ng Japan.
parang meron silang tinitest na bagong parang ano tawag dito maintenance ayun. Parang may maintenance sila ngayon, no, mga lods or upgrade. So iniisip ng mga nag-post na si Stellar i-integrate na yung Ripple and XRP sa ayun diyan mismo, no? So ayun yung iniisip nila. Tapos eto mga lods, no? Medyo na-disappoint ako dito mga idol, pero actually hindi ko rin talaga alam. Sa research ko simula na nag-crypto ako, hardware wallet tsaka cold wallet talaga yung pinaka mas magandang imbakan ng asset. Pero sabi kasi dito ni Sac XBT, kilala kasi ito si Sac XBT. Ito yung mga nag-iimbestiga sa mga firm ng crypto, no? Sabi niya rito, Sac XBT calls hardware wallet complete garbage. Box Apple. Kumbaga mas binakapan niya yung Apple, mas gusto niya na sa Apple na lang, sa iPhone. Sac XBT says he does not advise using hardware wallets for important tasks like signing transaction or storing funds. He says it is much better to use a separate iPhone solely as a crypto wallet. Kumbaga mag-designate ka lang ng isang iPhone, ay doon mo lang nakalagay yung lahat ng crypto mo. So, explain paano natin. Kasi marami magtatanong dyan. Sabihin, bakit? Kala ko ba maganda yung hardware wallet? Ba't sabi niya hindi? No? Kasi ako mga lods, yun talaga yun, mga idol. Ang pahayag ni Sakin na tinatawag niyang complete garbage ang mga hardware wallet para sa mahalagang gawain tulad ng pag-sign ng transaction o pag-imbak ng pera, at mas inirekomenda niya ang isang hiwalay na iPhone bilang crypto wallet. Kasama sa post ang larawan ng Chichiche. Ano ba to? Larawan ng isang misteryosong figure na parang investigador. Si ano yun si Saksi. Ba't ang pangit ang explain niya? Nagdulot ito ng malaking debate sa crypto community tungkol sa pinakamabisang paraan ng self-custody dahil ang hardware ay air gap habang ang delikadong phone ay may mas kaunting panganib mula sa pang-araw-araw na paggamit. So tanongin na lang natin, ano ba ang pinaka safe gamitin para sa pag-imbak ng crypto? Ayan syempre wala naman talaga. Pero ano lang yung mga para sa lahat, depende sa halaga ng crypto ang threat model mo. Para sa malaking halaga, hardware wallet. O di ba? Hardware wallet agad yung kinaon niya eh. Ayan Ledger, Trezor, or cold card pa rin ang standard na cold storage dahil sa air gap ito. So ayun nga mga ilods kahit mag-search kayo, hardware wallet pa rin. Sundin ang best practice gumamit ng multi-signature kasi may mga ganyan pa sa cold wallet Backup speeds, seed phrase sa metal plate, at iwasan ang pagkonekta sa internet. Huwag i-imbak sa exchange o main phone. O di mo? Sabi niya nga huwag i-imbak sa main phone sa phone Para sa karamihan, kombinasyon ng hardware wallet at dedicated air gap device o paper wallet ang pinakamabisang balance ng seguridad at usability. Laging i-verify ang device at iwasan ang phishing. So, siguro opinion niya yun. Kilala kasi si XBT na nag-iimbestiga sa mga bagay sa crypto. So, siguro valid yung kanyang opinion. Opinion niya yan Pero sa kabuuan, mga idol, mas ina-advise pa rin talaga yung hardware wallet o yung cold wallet bilang imbakan ng crypto, no? So, pero nasa inyo yan, mga lods. Ako kasi meron akong Trezor At medyo safe ako doon. Kumbaga, kumpiyansa ako na safe ako doon. Pero kung gusto nyo i-try yung isang iPhone, mahal kasi yung iPhone, mas mahal yung iPhone. Kumbaga, kung gusto nyo i-try ng separate na iPhone na pang crypto lang, kayo pong bahala, mga idol, no? Ayan. Tapos, tablado, mga idol. Tablado si SBF o si Sam Bankman-Fried. US Senate unanimously opposes a presidential pardon for FTX founder Sam Bankman-Fried, mga loans, no? So, tinabla siya na magkaroon siya ng pardon. The non-binding resolution states that SBF should under no circumstances receive a presidential pardon
a reduced sentence, or any other form of clemency. Mga lods, no? Wala siyang ganun. Wala kang parol. SBF, who was convicted of stealing 8 billion in customer funds, is not eligible for release until around 2044. Ilang taon na kaya si SBF nun, mga lods, no? Sam Bankman-Fried age in 2044. Ayan, para ano. Sam Bankman-Fried will be 52. 52 na siya. At least hindi pa siya senior. Di ba? Hindi, mas matanda pa pala ako dito sa bagay. 78 na kasi ako eh. Ayan, no? So, grabe. 52 na siya. Magiging ano na siya, big time na ano na siya. Sugar daddy. Magiging sugar daddy na si SBF. Mga idol. So, tinabla siya mga lods. No? So, hindi pa natin alam to. No, kasi malay nyo, pag nagbago yung sitwasyon, bago yung presidente o kung sino man sa Senate, pwede siyang magbago yung isip nila, no? So, hindi natin sure. Pero ngayon, sa ngayon, tablado muna siya. Should under no circumstances receive presidential pardon, a reduced sentence, or any other form of clemency, mga idol. So, yun. Magsaserve siya ng time niya, mga lodi. Punta na tayo dito. Tumaas na. Alam niyo ba, nakaraan nasa 36 lang to, 35. Odds, United States Senate will vote on Clarity Act before August recess just surge to 75% on CALC. This is the highest total seen in over 1 month. Real momentum is building in Washington for Bitcoin and crypto regulation. Tighten your seatbelt, mga idol. Yun yung sabi. So, tumaas na ng 75% kasi nakaraan na lang yan eh. Kasi medyo napupush na talaga ngayon eh. Trump set for Clarity Act meeting with senators. Nako, magkakaroon ng meeting, mga lods, tungkol sa Clarity Act. At kasama nila si Daddy ron. US President Trump will meet a group of senators at the White House on Thursday to discuss the Clarity Act and its path through the Senate, according to Politico. The meeting comes as lawmakers aim to pass the crypto market structure bill before the August recess. Senators Bernie Moreno, Cynthia Lummis, and Tom Tillis are expected to play key roles in the discussion. So, yung mga pro-Clarity Act, mga lods, mga kasama ni Trump, no? At magmi-meeting sila niyan, mga idol. So, iimbitahin kaya nila yung mga against para paliwanagan ni Daddy. Ganun dapat, no? Another institution just filed for XRP exposure. So, meron naman nag-apply ng XRP ETF, ang Brookstone Capital Management disclosed a position in an XRP ETF in their latest 13F filing with the SEC. No? 71 million position, 12,380 shares. Institutions are quietly stacking XRP. So, ano pa? Nako, nahati na naman. May Clarity Act pala dito. Sorry ah. Tomorrow could decide the entire future. Hindi ba to? Ay, tama. Ito ba yan? Crypto in the United States. The House is holding a filed hearing on the Clarity Act, building the future of finance. How the Clarity Act unlocks innovation. Yan na. Basahin yun, mga lods. No? And then, pagdating sa XRP, may mga ganito na sa Japan, mga idol, no? Meron na silang mga parang promotion or something na in-expose nila yung XRP, no, sa lugar nila o sa bansang Japan. Japan officially passes law classifying crypto as a financial asset. Advertisement pala, yun, hinahanap ko eh. A new advertisement for Ripple and XRP has been spotted after the news broke, no? So as nung binalita yon, nagkaroon sila ng mga ganitong advertisement, no? At ito yung kasi 'di ba na news natin nakaraan na naging partner ng XRP yung X402, mga lods. Sabi dito, mga idol, XLM, XRP, Quant to lead the 3 to 5 trillion internet agentic commerce shift, no? Coinbase Eric Repel says AI agent will flip internet economics as ads will matter less when AI agents are roaming the internet and can pay
directly, no? Ayun na nga yun, AI na talaga yung mga magta-transact ngayon, mga idol eh. 'Di ba? Luging-lugi dito yung mga banks. Kasi bago ka maging member ng banks, bago ka makapag-transact, kailangan mo ng KYC. Siyempre, kailangan mo doon ng mga ID, magpapakilala ka pa. Siyempre, mga ganun, identification. 'Di ba? May mga requirements bago ka maka-membro ng bangko. Eh dito, hindi naman pwedeng mag-apply doon yung mga AI agents. 'Di ba? So, sinabi na mga lord, maski si Zizi no nakaraan, 'di ba? AI agents will flip the switch. Ayan. He says studies show agent commerce will hit 3 to 5 trillion by 2030. So as agent commerce becomes a multi-trillion dollar market, internet economics flip completely. That's where XLM, XRP, and Quant get very interesting as they are part of the main new internet payment standard X402. Kanyunyos lang natin yan mga idol na naging partner ng Ripple ang X402, mga lords, no? So grabe. Grabe, no? Andito na tayo eh. Kaya lang syempre, wag lang tayo mainip, mga idol, no? Just kapit lang mga idol at you can ano yun ba yun? You can reap what you sow. Parang ganun. Okay, so basa tayo ng comment nyo mga idol, no? Mas gusto kong basahin ngayon yung ano, yung video natin kay Gab, no? Basahin natin yung mga comment dito kay Gabriel ko, mga idol, no? Wag ganon, Gabriel, go. Allergy ka sa amin na sa may hirap. Swerte nga nakamayaman siguro. Mahirap ka maintindihan mo mga ginagawa mo sa amin. O, sabi ni Ada ba ano? Ada na basta yan. Idol, sa opinion ko, okay naman si Kalbo. Kasi madaming matitigas ang mukha dyan sa Pilipinas. Which is totoo naman yan, mga idol, no? Madalas dyan sa Pilipinas, sila na mali, sila pa matapang. Pero medyo naman nasobrahan si Kalbo kasi malumanay naman ang salita ng teacher. Dito sa Canada, pwede kasuhan yan si Kalbo at paldo pa si teacher. O, di ba? Imagine. Pwede kaya magkaso yung teacher. Alam niyo mga di naman ako kontra kay Sir Gabriel Go sa ginagawa niya. Kaya lang pwede naman nga yung ganun, yung sita, ticket, tapos. Kaya lang, hindi niya masyadong ginagawa yun kasi nga, boring sa vlog. Walang challenge, walang papanoorin. So, kailangan niya magsalita-salita para medyo maging interesting yung vlog, di ba? Sa 24, 25 si Kuya nakasando, naka-general kamot. Tingnan natin. Grabe naman. Oo nga, no. Joseph Berdin, shoutout siya. Si Giancarlo. Namumuro na din kasi si Gabgo. Sabi niya. Benjamin, idol, tama sana ginagawa niya kundi si Chabit ang binastos. Kung si Chabit ang binastos niya at yung tinikitan niya yung sumasakay ng wheelchair. Kahit walang sakit. Grabe yun. Wala nga kasi nga isa yun sa napupuna sa kanya. Yung kay Chabit. Boss, I always listen to your news. I'm doing crypto and want to retire ASAP. It's also because of kamote riders. They took away my passion in driving and cars. Also, my enthusiasm in going to work as a doctor. Dapat ipakita din nila sa video paano sila manggit-git at pumark ng alanganin para makita nating lahat. If nahihiya sila, dapat ayusin na lang nila pagmamaneho nila. Sobrang abusado din kasi ng mga motor. Totoo naman yan mga lods. Marami rin talagang kamoting motor rider. No? Kaya lang, doon kasi mismo sa sitwasyon na yun, ayun yung pinag-uusapan natin. No, hindi yung mga kamote rider yung mismong usapan nila ng teacher, doon kasi nagumpisa lahat mga idol Although marami talagang kamote sa Pilipinas, mga lodi, lalo na yung mga may pinakasar-nasar ako yung mga may ingay na tambutsog, so kung patidin yung mga motor noon Kaya lang di ba wala tayong magagawa mga lods So, pero hindi kasi lahat mababantayan, no?
Siyempre, may mga lulusot at lulusot dyan. Ganun talaga yun. Si Phil Habis, ayan, makahanap tuloy ng katapat si Calvin Calvo. Phil Habis. Meow, si Opo, opo. Ilalike ko po, idol. Pasensya na po, opo. Ayun yung ano no, dialogue niya kay Chavit. Puro opo. Nakapasensya. Pengkalag, shoutout. Si Tanggojo. Dapat Lodi, Chavit Singson pangalan natin para di hulihin pag magka, magkaanak ako. Ipapangalan ko Chavit. Grabe ka naman. Ang tanong, gusto ba ng anak mo yung pangalan niya Chavit? Si Clavis, hindi naman pala siya patas sa pagsita niya na meron violation eh. Tapos kung mag-sermon, para siyang walang violation. Wala nga siya sa uniform niya. Ayun, marami rin nagsasabi nun. Pababalikin pa ba dapat yan? Dapat after ng suspension yan, demoted ang gawin dyan kung hindi naman tatanggal. Hindi, sa tingin ko babalik to, mga lods. Kasi na-interview na yung pinaka-head nila eh. Anong baga, parang pinarasahan niya lang si Gabriel Go eh. Tapos babalik niya rin yun, mga idol. Kasi sang-ayon pa nga siya sa pagbablog eh. Kasi nasa public naman daw. Ayun yung sinabi niya. Aldrin Matalog, shoutout sa'yo. Si Boy Pandisal. O gag manghuli ka, wag ka manermon. Ay, wag ka mamersonal. Ayan, sabi. Si Coron, matatanggal yan, Lods. Sure yan, may sasakay at gagatas sa issue ng na senador or congressman sa issue. Oy, pwede, no? Pero hindi, mukhang busy kasi yung mga senador eh. Malamang congressman, pwede. Busy yung mga senador ngayon, lalo na si Alan Peter Cayetano, no? Pero ang kulit talaga ng ano ngayon nangyayari. Mga lods na ano nang ginagawa tayong tanga ng mga pinapanood natin. Sa tingin ko lang sa akin lang mga idol, ginagawa tayong tanga ng gobyerno. Parang pag sinabi nila kailangan paniwalaan natin, wala tayong karapatan mag-isip ng sarili natin. Bahala na. Ayun. Sabi ni Ja, para sa akin, okay lang yun. Ginawa niya ipahiya. Dapat mga gumagawa ng kabalbalan kung ayaw mo mapahiya, edi umayos ka, pero racist ako sa Chekwa, kaya dapat tanggalin na yan. Alam niyo mga idol, ako personal kasi araw-araw gumagamit ako ng motor eh. No, araw-araw gumagamit tayo ng motor. Tapos, kunyari, kasi nasa tabing kalsada lang kami. Pag bibili lang ako ng ulam dyan sa baba, magbumotor ako. 'Di ba? Nakasinelas lang ako kasi bibili lang naman ng ulam. Tsaka wala namang masyado nang huli dito sa amin. Wala namang naninita dito. Kaya maraming ganun, lalo na kapag sa mga hindi naman main road. Yung mga secondary road lang, tapos kunyari, bibili ka lang ng pandesal, bibili ka lang ng ulam. Parang hindi ka na mag-helmet eh. 'Di ba? Kasi malapit lang naman. Mas mainit pa, pagpapawisan pa yung ulo mo. Hindi ko sinasabing tama yun kasi dapat naka-helmet ka. Pero ang sinasabi ko, ginagawa ko yun kasi nga malapit lang. At alam ko naman sa lugar namin na wala nang huli. Pero kung halimbawa lang, ganun ako. Na-tsempuhan niya ako, tas nahuli niya ako. 'Di ba? Tapos, yun ang pinangaralan niya ako ng mga bagay-bagay sa buhay. Di ba? Ako kasi ini-imagine ko yan mga idol eh. Kasi, ini-imagine ko na pag ako nahuli, mga lods, kung ano yung mga sasabihin ko sa kanya. Ang iniisip ko lang talaga, kikengkuin ko siya eh. Kaya lang, siguro mahirap din yun. Kasi sa personal, baka may starstruck ako eh. Di ba? Pero, hindi, sa experience ko, sa pagkakilala ko sa akin, tatanggapin ko yung mali ko, papatikit ako. Pero, hindi ako magpapaano sa'yo. Pag sinasabihan mo ako, sasabihan din kita. Pag pinapangaralan mo ako, papangaralan din kita. Ganun. Ganun yung gagawin ko. Kasi sa inyo, mga lods, kahit sino, kahit sa mga kamag-anak nyo, alam naman natin yan, Pinoy tayo eh. Na meron talaga mga hindi nag-helmet kapag yung mga malapit lang. 'Di ba? Siyempre, sabihin natin mali nga yun. Kaya lang kasi, nasa Pilipinas ka eh, sa tingin ko lang mga lods ganun talaga yung mga nangyari. Hindi ko sinasabing tama yun mali yun. Kaya lang hindi na maiwasan sa mga Pinoy na gumawa ng mga ganun. Mga lodi. Lalo na kung hindi naman main road. 'Di ba? Yung mga dyan lang. Sa tingin ko kahit kayo, yung mga nanonood sa akin, no, yung mga kamag-anak nyo, sino man na may ganun din na nangyayari.
Tapos makikita niyo na parang papahiyain ng gano'n, 'di ba? Ayun lang yung sa akin, ha. Pero siyempre ako nga sabi ko nga, pagka gano'n, ewan ko, hindi ko alam, eh. Pero sa tingin ko sasagot talaga ako, sa ugali ko na 'to. Kapag pinagsasabihan niya ako, pagsasabihan ko rin siya. Pangaralan ko rin siya, gano'n. Pamamahiya na kasi ginagawa ng tao na 'yan. Tanggap na ni teacher na nagkamali siya. Tikitan niya tapos, hindi yung kung ano-ano pa sinasabi niya. Pamamahiya na at pamimersonal na ginagawa niya. Hindi na kasama trabaho ng MMDA na mamahiya ng mga tao. Tama nga naman 'yon, mga idol, 'no? Yung dami pang side comment, 'no? Kasi nga parang ayon sa vlog, eh. Mentor Jerry King Sheng dapat nga mas alam niya ang rules and regulations sa kalsada dahil teacher siya, professional. 'Di ba? Bali kulang sa disiplina din ang teacher na 'yan, no? Hindi natin alam mga idol kung kulang siya sa disiplina. Ang bilis natin maging judgmental, eh, no? Hindi naman natin siya kilala, eh. 'Di ba? Bagay kasi kayo 'yan, eh. Desisyon niyo 'yan, mga lods. Ako kasi hindi ako agad nag-aano, nagde-decide ng gano'n sa tao. Bad 'yun for me, 'di ba? So lagi pa ring may ano 'yan, ano ako, eh, na siyempre lumaki tayo kay Naruto, si Naruto kahit yung mga kalaban napapabait niya, eh. Kaya hindi tayo judgmental, mga idol, 'no? 'Pag 'di natin kilala, okay lang 'yun. Tsaka maayos naman yung sagot ni teacher, "Okey po, opo, sorry po," gumanon siya, eh. "Opo, sorry po," gumanon lang siya, 'di ba? Malay niyo may bibilhin lang 'yun, may inutos lang sa kanya, 'di natin alam, eh. Si Jerry, hindi na kasi dapat pinabalik 'yan sa puwesto. Malakas siguro kapit niyan kaya nakabalik sa puwesto. Nahuli ka siguro dati niyan, kamote ka kasi. Grabe naman kayo. Ang hilig niyong mga away, 'no? Ba't kaya gano'n sa social media, 'no? Dahil na masyadong brutal yung mga tao. Laging may sabi. Pero mali ang teacher idol dahil ano ang gamit ng license na kinuha mo sa LTO at hindi mo ba alam na ang mga rules and regulations sa kalsada, lalo na sa motorcycle, kanya, kayan ka, ano to? Kaya niya tinawag na safety helmet, eh, di ba? O mali, may mali si Mr. Go. O yan nga, pares nga. Pares nga sila, mga lods, no? Tama naman yung pagsita ni Sir Gabriel Go. Kaya lang medyo sumobra lang siya ng konting comment and then sinulsulan na ng mga social media. Doon na lumaki yan sa mga comment section, mga idol, no? Sinulsulan na sa akin nga, sabi ko nga sa inyo, napanood ko yan, parang wala lang, normal lang sa akin. Kaya lang, biglang marami na nag-comment, yung mga group ng teachers, naging parang nagwarla na, no? Nagalit na, so doon na lumaki yan. Pero kung doon lang mismo sa sitwasyon na yun, parang for me, okay lang yun, tapos na yun, eh. Di ba? Kaya lang, ganun talaga mga Pinoy, mga lods, eh. Mahilig sumausaw. Hindi ba yan si akin na ba? Hindi yan idol. Si Presya Lecha. Tuwang-tuwa mga kamote rider niyan. Ito, sabi dito. Pabubo mga tao sa Pilipinas, eh. Ano naman kung teacher, wala kang helmet? Sumuway ka sa batas, natural lang. Kung ikaw nga walang assignment sa school, papagalitan at papalabasin ka pa sa school. Same concept lang yan. Magkaiba lang ng senaryo. Sabi niya, mahinig sumagot. Tama ka naman, kaso tama ba i-vlog mo para sa sariling interes mo at kumita ka? Kumita ka, tama ba yan? Tagal-tagal na niya ginagawa yan sa vlog niya. Like muna natin. Sa vlog nila, bakit sa ganyan lang sila nagreklamo? Sipin mo, sinita ka kasi wala kang helmet dahil for safety mo. Kamote ka lang. Galit na. Ayun na nga mga lods, hindi nyo kasi ang sinasabi dito, okay naman na sitahin siya, walang ano doon, walang problema doon, nasitahin siya, tikitan siya. No, ang problema doon, yung side comment, mga lods, yung baga parang napahiya yung teacher na hindi naman siya lumaban, hindi naman siya nagreklamo, eh. Nung sinita siya, nag-opo-opo na nga siya, tas nag-sorry pa nga siya, di ba? Opo, sorry po. So parang pinababaan, pakumbaba na yung teacher. Kaya lang,
yung comment ni Sir Gabriel Go, ay yung nagpa-trigger sa mga tao sa comment section. Na okay lang yan, na-blurred ka naman eh, yung gano'n. Teacher ka pa naman, yung gano'n, di ba? Yung mga gano'n, mga loads. Ayun yung mga nagpa-trigger sa mga tao sa comment section na di niya na raw sinabi yun. Pero walang issue dun sa sinita, sa... Hindi naman nagre-reklamo yung teacher dahil sinita siya eh. Actually, wala nga reklamo yung teacher eh. Nagreklamo lang yung mga social media, yung mga tao sa social media kasi parang sumobra nga daw yung salita niya. Pero yung teacher, wala ka naman narinig. Ngayon, wala pang comment yung teacher. Malamang di na yung magka-comment. So, ang mga nag-react lang dito is yung mga SOCMED. Yun, di nyo naintindihan eh. Pero walang angal yung teacher doon. Kaya okay magalit sa teacher. Nangupo na nga siya, tapos nag-sorry na nga siya eh, di ba? Ang mga nakikipag-ano lang dito is yung mga nagalit sa sinabi niya. Tama, Lods. Entitlement yan. Adding insult sa mga ordinaryo. Pero pag politiko, tiklop naman. O, ayan. Marami ng issue to pag ganito. Patong-patong na. Ayan. Si Mr. Ad, shoutout sa'yo. Ayan. Si Ardel, Nabigador. O, si Santos Jandel lang nag-champion sa atin. Okay? So, ayan na nga. Siya yung unang nag-comment. So, siya yung champion. So, ayan ang ating balita ngayong gabi, mga Lodi. Ang news ni Diablo ngayong gabi. So, kung gusto nyo ng laging news, di kayo nahuli sa balita, crypto news, trending news, global news, subscribe na kayo sa ating channel. At sana kung umabot kayo dito, like nyo rin yung video. Check nyo rin yung mga link dyan sa baba ng description natin, mga Lods, no, para makakatulong sa inyo lahat yan, mga Lods. No? So, yun. Kita-kits tayo. Maraming salamat sa mga nanood. Magandang araw sa inyo, mga kapatid. At, What's up? yeah.